Wala kang utang na loob! Mataba ka na nga! Magnanakaw ka pa! Isang malutong na sampal ang nagpabagsak sa akin sa maputik na kalsada. Ramdam ko ang malapot na dumi na humalo sa luhang kanina ko pa pinipigilan. Sa harap ng aming bahay, sa ilalim ng matinding buhos ng ulan, nakatayo ang nanay ko, si Nanay Imelda. Ang kamay niyang ginamit ko sa pagmamano kanina ay siya ring bumuhat sa akin ngayon. Nay, hindi ko ninakaw ang pera. Ako ang nagtatrabaho gabi-gabi para sa inyo ni Bella. Angal ko, ang boses ko ay nanginginig sa pagitan ng hitbi at ginaw. Inihagis ni nanay ang isang bungkos ng mga papel sa mukha ko. Basang-basa ang mga ito, pero kitang-kita ko ang pirma sa ibaba. Iyon ang dokumento mula sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko bilang accountant. Isang formal na reklamo ng pangungulimbat ng mahigit 10 milyong piso. At ang testigo? Ang sarili kong ina. Huwag mo akong matawag-tawag na nanay. Nakakahiya ka. Akala ko ba kaya ka nagpapakapuyat ay dahil masipag ka? Yun pala, niluluto mo ang mga libro ng kumpanya. Sigaw niya, sapat na para marinig ng mga kapitbahay naming kanina pa nakasilip sa kanilang mga bintana. Nakita ko sa likod niya ang nakababata kong kapatid si Bella. Nakasuot siya ng mamahaling jacket na binili ko noong nakaraang buwan mula sa bonus ko. Hindi siya makatingin sa akin. Doon ko naramdaman ang isang matalim na kirot sa aking dibdib. Mas masakit pa sa sampal ni nanay. Sa isang sulyap sa mga mata ni Bella, alam ko na. Alam kong siya ang kumuha ng pera para sa mga utang niya sa sugal. At si nanay? Pinili niyang ako ang itapon sa karsel para iligtas ang paborito niyang anak. Layas! Huwag kang babalik dito hanggat hindi mo na isasauli ang perang kinuhit mo sa kumpanya. Ayaw kong magkaroon ng anak na kriminal. Muling bulyaw ni nanay bago niya malakas na isinara ang pinto ng bahay. Naiwan akong nakasalampak sa putikan. Ang tanging dala ko lang ay ang suot kong lumang uniform at ang bag kong puno ng mga resibo, mga ebidensya ng pagod ko na binaliwala lang nila. Naririnig kong bulong-bulungan ng mga kapitbahay. Sayang si Clara, matalino sana pero gahaman pala. Kaya siguro lalong tumataba, kain ng kain mula sa nakaw. Ang bawat salita ay parang hiwa ng patalim sa aking pagkatao. Sa loob ng 10 taon, ako ang ATM ng pamilyang ito. Ako ang nagbayad ng utang ni nanay. Ako ang nagpaaral kay Bella. Ako ang laging invisible dahil sa tabako pero laging nandyan kapag kailangan ng pera. Nayang wala na silang mapapala sa akin, ginawa nila akong panakibbutas. Biglang binalot ng asul at pulang ilaw ang madilim na kalsada. Wangwang ng pulis. Tinawagan talaga nila ang mga otoridad. Sa takot at desperasyon, pilit kong itinayo ang mabigat kong katawan. Kahit mahirap huminga, kahit masakit ang bawat hakbang dahil sa bigat ko, tumakbo ako. Pumasok ako sa madidilim na eskinita ng aming barangay, umiiwas sa bawat anino hanggang sa marating ko ang isang liblib na bahagi malapit sa abandonadong warehouse. Hingal na hingal ako. Napasandal ako sa pader. Ang dibdib ko ay parang sasabog. Diyos ko, bakit? Tanong ko sa dilim. Biglang isang malakas na tunog ng gulong ang bumasag sa katahimikan. Isang itim na SUV ang humarurot at bumangga sa isang malaking basurahan, ilang metro lang ang layo sa akin. Umusok ang hood nito. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa gilid ng driver at isang lalaki ang bumagsak sa kalsada. Kahit natatakot, lumapit ako. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng post, nakita ko ang kanyang mukha. Maputi, matangos ang ilong, at may aura ng kapangyarihan na kahit sa gitna ng dusa ay hindi nawawala. Pero duguan siya. May tama siya ng bala sa balikat at tila hindi na makahinga. Tulong, mahina niyang sambit. Nang magtagpo ang aming mga mata,
May kung anong kuryente ang dumaan sa akin. Hindi siya tumingin sa akin ng may pandidire dahil sa tabako o dahil sa putik na bumabalot sa akin. Tumingin siya sa akin na parang ako ang tanging pag-asa niya sa mundong ito. "Sino ka?" tanong ko habang nanginginig ang mga kamay. Hinawakan niya ang laylayan ng aking damit. Ang kanyang mga daliri ay may bahid ng dugo. "Iligtas mo ako, Clara, at ililigtas kita sa mga humahabol sa'yo." Natigilan ako. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Bago ko pa man maitanong yon, muling narinig ang sirena ng pulis, papalapit sa aming kinaroroonan. Maging ang mga ilaw ng isa pang sasakyan, mga lalaking nakasuit at may hawak na baril, ay nagsisimula na ring lumitaw sa kabilang dulo ng kalsada. Nasa gitna ako ng dalawang panganib. Ang pulis na magkukulong sa akin sa kasalan ng hindi ko ginawa, at ang mga armadong lalaki na tila gustong tapusin ang taong nasa harap ko. Tumingin ako sa lalaking duguan. Wala akong ibang mapupuntahan. Wala na akong pamilyang babalikan. "Hawakan mo ako ng mahigpit," sabi ko sa kanya, habang pilit ko siyang inaalalayan patayo para ipasok sa likod ng isang lumang tricycle na nakaparada malapit doon. Hindi ko alam kung sino si Gabriel Rossi sa mga sandaling yon. Ang alam ko lang, sa gabing ito, 2 taong itinakwil ng mundo ang kailangang magtulungan para mabuhay. Humarurot ang tricycle palayo. Eksakto nung dumating ang mga pulis sa pinagtataguan ko kanina. Nakatingin ako sa lalaking nakasandal sa aking balikat. Ang kanyang hininga ay mainit sa aking balat. Ito na ang simula ng aking pagtakas, o ito na ang simula ng aking mas malaking pagkakautang. Bawat pag-ikot ng gulong ng tricycle ay tila pintig ng puso ko. Mabilis, magulo, at punong-puno ng takot. Ang ingay ng makina ay tila sumasabay sa malakas na buhos ng ulan, sapat na para itago ang aming pagtakas mula sa mga sirena ng pulis na unti-unti nang humihina sa likuran. Dinala ko siya sa tanging lugar na alam kong hindi na pinupuntahan ni Nanay o ni Bella. Ang lumang talyer ni Papa sa dulo ng isang liblib na kalsada sa kabilang barangay. Mula nang mamatay si Papa, 5 taon na ang nakakaraan, iniwan na itong nakatingga, puno ng alikabok at mga kalawing na bakal. Para sa kanila, basura ang lugar na ito. Pero para sa akin, ito na lang ang natitirang piraso ng alaala ni Papa na hindi nila naisang o naibenta. "Dito muna tayo," bulong ko, kahit alam kong hindi niya ako naririnig ng maayos. Hirap na hirap akong alalayan ang lalaki pababa ng tricycle. Ang bigat niya ay lalong nagpahirap sa aking kumikilos, lalo na't basang-basa ang suot kong damit at madulas ang sahig. Sa bawat pagdaing niya, ramdam ko ang panginginig ng aking sariling mga kamay. Inihiga ko siya sa isang lumang sofa na punong-puno ng mansa at amoy amag. Sa ilalim ng isang malamlam na bumbilya na milagrong gumagana pa, nakita ko ang lala ng kanyang sugat. Ang puting polo niya ay halos maging pula na dahil sa dugo. "Kailangan nating linisin to," sabi ko sa sarili ko. Kinuha ko ang lumang first aid kit ni Papa mula sa isang cabinet. Habang naggugupit ako ng gasa, hindi ko mapigilang mapatingin sa mukha niya. Kahit sa gitna ng sakit, may kung anong bagsik sa kanyang anyo. Hindi siya mukhang ordinaryong tao. Ang kanyang mga kamay ay malalaki, pero maayos ang hubog. May suot siyang mamahaling relo na basag na ang salamin. Nang ilapat ko ang bulak na may alcohol sa kanyang sugat, biglang bumukas ang kanyang mga mata. Mabilis pa sa kidlat, hinawakan niya ang aking pulsuhan. Ang higpit ng kapit niya ay sapat na para mapasinghap ako sa sakit. Sino ang nagpadala sa'yo?" Garal-galang boses niya, puno ng pagduda. "Wala! Ako yung babaeng nakita mo sa kalsada. Si Clara." Sagot ko pilit na kumakawala sa kanyang pagkakahawak. "Tinutulungan kita.
Kung gusto mo akong saktan, sana iniwan na lang kita sa mga pulis. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ko. Ang kanyang mga mata, na kasing itim ng gabi, ay tila binabasa ang bawat hibla ng aking mukha. Nakaramdam ako ng hiya. Sa liwanag na ito, kitang-kita ang dungis ko, ang gulo ng buhok ko, at ang laki ng aking katawan na laging pinagtatawanan ni Bella. Clara. Ulit niya sa pangalan ko. Ang pagkakasabi niya niyon ay hindi katulad ng paraan ng pagkakasabi ni nanay na parang isang sumpa. Parang matagal na niyang alam ang tunog ng pangalan ko sa kanyang dila. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong ko sa kanya habang tinatali ang benda sa kanyang balikat. Hindi siya sumagot. Sa halip pilit siyang umupo at sumandal sa pader. Hindi mahalaga kung paano. Ang mahalaga, alam ko rin na wala kang ninakaw na pera, Clara. Natigilan ako. Ang mga luha na akala ko ay naubos na sa ulan ay muling nagbabadya. Paano mo nalaman yan? Ang sarili kong ina itinuro ako sa pulis. Ang buong barangay naniniwalang magnanakaw ako. Dahil ang mga taong tulad mo, na laging nagtatago sa anino para pagsilbihan ng iba, ay walang lakas ng loob na magnakaw para sa sarili. Sabi niya ng may kasiguruhan. Ang mga gaya mo ay binubuhay ng sakripisyo, hindi ng panlalamang. Para akong sinampal ng katotohanan. Na yun lang may nagsabi sa akin yan. Na yun lang may nakakita sa sakripisyo ko sa likod ng taba at dumi. Biglang tumahimik ang paligid hanggang sa marinig namin ang mahinang katok sa pintong bakal ng talyer. Tok, tok, tok. Napatayo ako sa takot. Ang pulis ba yan? Huwag kang gagawa ng ingay. Utos niya, kahit namumutla na siya. Inabot niya ang kanyang wang at naglabas ng isang itim na baril. Nanlaki ang mga mata ko. Ngayon lang ako nakakita ng tunay na baril sa malapitan. Doon ko napagtanto na ang lalaking niligtas ko ay hindi lang basta biktima. Isa siyang panganib. Clara, buksan mo ang pinto. Alam naming nandyan ka. Nakita ng kapitbahay ang tricycle na pumasok dito. Sigaw ng isang pamilyar na boses mula sa labas. Si Aling Pasing yon, ang tsismosang kapitbahay ni nanay, kasama ang dalawang lalaking nakauniporme ng barangay Tanod. Huwag silang papasukin! Bulong ng lalaki. Ang baril niya ay nakatutok na sa pintuan. Kapag pumasok sila, wala akong pagpipilian kundi tapusin sila. Ninigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko kayang pumatay. At lalong hindi ko kayang makitang may mamatay dahil sa akin. Pero kung susuko ako, ang buhay ko ay matatapos sa loob ng kulungan para sa kasalan ng hindi ko ginawa. Tumingin ako sa lalaki, kay Gabriel. Sa kabila ng panganib, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang hamon. Isang pagkakataon na pumili para sa sarili ko sa unang pagkakataon. Huminga ako ng malalim at lumapit sa pinto. Pero hindi ko ito binuksan. Aling Pasing, umalis na kayo. Wala ako rito. Nagkakamali kayo ng nakita. Sigaw ko, pilit na pinatatatag ang boses. Huwag kang magsinungaling, Clara. Ang nanay mo mismo ang nagsabi na dito ka didiretso. Sumuko ka na para hindi na lumaki ang gulo. Sagot ni Aling Pasing. Narinig ko ang kalansing ng mga bakal. Sinusubukan nilag sirain ang lock. Tumingin ako kay Gabriel. Handa na siyang mag-trigger. Huwag! Bulong ko sa kanya. Mabilis kong hinila ang isang malaking cabinet na puno ng mga lumang piyesa ng makina para iharang sa pinto. Sa kabila ng bigat nito, ang galit ko kay nanay at ang kagustuhan kong mabuhay ang nagbigay sa akin ng lakas. Isang malakas na kalabog ang umalingaw nang maiharang ko ang cabinet. Clara! Bubuksan namin ito! Sigaw ng mga tanod sa labas. Sige! Subukan nyo! Sigaw ko pabalik. Ang boses ko ay puno na ng put. Wala na akong pamilya! Wala na akong dangal!
Wala na akong takot na mawala ang kahit ano. Tumigil ang kalabog sa labas. Tila nagulat sila sa tapang na ipinakita ko. Isag Clara na hindi nila kilala. Dahan-dahang ibinaba ni Gabriel ang kanyang baril. Isang manipis na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Sabi ko sa'yo, ililigtas kita. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ko habang nakasandal sa cabinet hinihingal. Tumingin siya sa akin, diretso sa aking mga mata. Dahil 15 taon na ang nakakaraan, may isang batang babae na nagbigay sa akin ng kanyang baong tinapay nung gutom na gutom ako sa kalsada ng Tondo. Hindi mga siguro ako matatandaan, Clara. Pero ako, hinding-hindi ko nakalimutan ang tanging tao na tumingin sa akin ng may habag. Natigilan ako. Ang batang lalaki sa Tondo? Yon ang panahong hirap na hirap din kami ni Papa. Bago pa ako makapagsalita, isang malakas na pagsabog ng gulon ang narinig sa labas, kasunod ng mga sigaw ng takot ni na Aling Pasing. Isang convoy ng mga itim na sasakyan ang dumating, hindi ito pulis. Nandito na sila, sabi ni Gabriel. Ang boses niya ay naging kasing lamig ng yelo. Ang aking mga tauhan! Bumukas ang pinto ng talyer mula sa kabilang bahagi na hindi ko naharangan at pumasok ang 5 lalaking nakasuit, lahat ay armado. Lahat sila ay yumukod sa harap ni Gabriel. Signore Rossi, handa na ang lahat, sabi ng isa sa kanila. Tumingin si Gabriel sa akin at inilahad ang kanyang kamay. Clara, oras na para iwanan ang buhay na ito. Sa mundo ko, hindi ka na magiging invisible. Sa mundo ko, ang bawat numero na alam mo ay magiging sandata natin para pabagsakin ang lahat ng nanalapi sa'yo. Tumingin ako sa kamay niya. Pagkatapos ay sa madilim na talyer ni Papa. Sa labas, naririnig ko ang boses ni Nanay Imelda na kadarating lang, sumisigaw na naman ng mga panglakait. Clara! Lumabas ka dyan! Ibigay mo ang mga alahas na itinago mo. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang kamay ni Gabriel. Sa sandaling yun, ang invisible na si Clara ay namatay na kasabay ng ulan. At isang bagong Clara ang isinisilang. Isang babaeng hindi napapayag na tapakan muli. Alisin mo ako rito. Sabi ko nang may mariing determinasyon. Ang bawat yabag na mga tauhan ni Gabriel sa semento ay tila hudyat ng isang digmaan. Habang papalabas kami ng talyer, ang ulan ay tila unti-unti nang tumitila. Ngunit ang lamig na nanunuot sa aking balat ay hindi galing sa panahon, kundi sa katotohanang iiwan ko na ang lahat. Clara, hayan ka na ngang bata ka. Huwag mong sabihing sasama ka sa mga lalaking yan. Magnanakaw ka na, haliparot ka pa? Ang boses ni Nanay Imelda ay matinis na pumunit sa katahimikan. Nakatayo siya sa labas ng bakod, kasama si Bella na pilit nagtatago sa likod niya. Nang makita nila ang mga itim na sasakyan at ang mga lalaking armado, panandaliang namutla si Nanay. Pero ang kasakiman niya ay mas matimbang kaysa sa takot. Ibalik mo ang pera, Clara. Ang perang pambayad sana sa utang ng kapatid mo. Sigaw muli ni Nanay. Natigilan ako. Doon ko narinig ang kumpirmasyon. Pambayad sa utang ni Bella. Hindi lang nila ako ginawang panakip butas. Ibinenta nila ang danggal ko para lang pagtakpan ang bisyon ng paborito niyang anak. Nararamdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Pero sa pagkakataong ito, hindi luha ng awa ang lumabas, kundi luha ng pot. Tumingin ako kay Gabriel. Kahit hirap siyang maglakad, nanatiling diretso ang kanyang tingin. Tumango siya sa isa sa kanyang mga tauhan. Huwag niyo silang saktan. Bulong ko. Gusto ko lang na makita nila kung sino ang itinapon nila sa putikan. Lumapit ang isang itim na SUV. Pinagbuksan ako ng pinto ng isang lalaking nakasuit. Bago ako pumasok, lumingon ako kay Nanay Imelda. Nay, sa loob ng 10 taon,
Ako ang nagpakain sa inyo. Ngayong gabi, ang utang na loob ko sa inyo bilang anak ay tapos na. Huwag niyo na akong hahanapin. Sabi ko sa boses na hindi ko akalaing kaya kong ilabas, malamig at pinal. Abat! Susigod sana si nanay pero hinarangan siya ng baril ng isa sa mga tauhan ni Gabriel. Napasigaw si Bella sa takot at mabilis na nagtago. Sumara ang pinto ng sasakyan. Ang katahimikan sa loob ng SUV ay nakakabingi. Ang bango ng leather at ang lamig ng aircon ay sobrang layo sa amoy ng grasa at ulan sa talyer. Nakaupo si Gabriel sa tabi ko. Ang kanyang mukha ay mas namumutla na ngayon. Salamat, mahina kong sabi. Huwag kang magpasalamat sa akin, Clara. Binabawi ko lang ang dapat ay sayo. Sagot niya habang nakapikit ang mga mata. Makalipas ang halos 1 oras na biyahe, narating namin ang isang mansyon sa isang eksklusibong subdivision na hindi ko man lang alam na nag-e-exist sa Manila. Pagpasok namin, sinalubong kami ng isang pribadong doktor. Mabilis nilang inasikaso si Gabriel. Iniwan ako sa isang malawak na sala. Nakatayo ako sa gitna ng mamahaling carpet, basang-basa, marumi, at puno ng putik. Nahihiya akong gumalaw dahil baka madumihan ko ang palikid. Pero lumapit ang isang matandang babae, marahil ay mayordoma rito. Senyorita Clara, inihanda na po namin ang iyong silid. Maligo na po kayo at magpalit. Magalang niyang sabi. Senyorita? Nauutal kong tanong. Hindi ako sanay na tinatawag ng ganun. Karaniwan, oy mataba o Clara lang ang tawag sa akin. Utos po ni Senyor Gabriel. Sagot niya. Matapos ang isang mainit na ligo at pagsuot ng malambot na silk robe na inihanda nila, nakaramdam ako ng kaanting ginhawa. Pero ang isip ko ay puno pa rin ng mga tanong. Lumabas ako ng silid at hinanap ang silid ni Gabriel. Nadatnan ko siyang nakahiga, may benda na ang balikat at may dextrose. Mukhang maayos na ang kanyang lagay. Nang makita niya ako, pinaupo niya ako sa tabi ng kanyang kama. Clara, kailangang malaman mo ang katotohanan tungkol sa kumpanya mo. Simula niya. Anong ibig mong sabihin? Inabot niya ang isang tablet mula sa bedside table. May mga listahan doon ng mga transactions, mga numero na kabisado ko. Bilang accountant, alam ko ang bawat galaw ng pera sa kumpanya. Pero may mga entries doon na ngayon ko lang nakita. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, ang may-ari nito ay ang pamilyang karibal ko sa negosyo, ang pamilyang Valderrama. Paliwanag ni Gabriel. Ginamit nila ang nanay mo. Binayaran nila ang lahat ng utang ni Bella kapalit ng pirma ni Nanay Imelda sa dokumentong nagdidiin sa iyo. Napahawak ako sa aking bibig. Bakit? Isang maliit na accountant lang ako. Bakit nila gagawin yon? Dahil ikaw ang nakadiskubre ng ghost accounts nila, Clara. Hindi mo lang namamalayan, pero ang mga report na ginagawa mo ay unti-unti nang naglalantad sa kanilang money laundering operations. Kailangan kanilang itumba o ipakulong bago mo maisumbong ang lahat sa otoridad. Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi lang pala ito tungkol sa utang ni Bella. Isa pala itong malaking konspirasyon. At ang sarili kong ina ay naging kasangkapan para itumba ako. Kaya pala, bulong ko. Kaya pala biglang nagkaroon ng ebidensya laban sa akin. Clara, hindi ka lang accountant. Ikaw ang susi para pabagsakin ang mga Valderrama. Sabi ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Ginamit ka nila dahil akala nila ay wala kang kakayahan na lumaban. Akala nila ay isa ka lang babaeng mataba na madaling takutin. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa mga numero sa tablet. Ang utak ko, na dati ay puro takot ang laman, ay nagsimula ng gumana. Nakikita ko na ang mga butas. Nakikita ko na kung paano nila nilaro ang mga balanse. Mali sila.
sabi ko ng may diin. Akala nila ay numero lang ang alam ko, pero hindi nila alam, ang mga numerong ito ang magiging katapusan nila. Tumingin si Gabriel sa akin at ngumiti. Iyan ang Clara na naalala ko. Ang batang babae na kahit hirap na sa buhay, ay may talinong hindi kaya nakawin ng sinuman. Gabriel, bakit mo ako tinutulungan? Hindi lang ito dahil sa tinapay ng bata tayo, di ba? Tanong ko, diretso sa kanyang mga mata. Tumahimik siya sandali. Dahil ang mga Valderrama rin ang pumatay sa tatay ko. Magkaiba tayo ng mundo, Clara. Pero pareho tayo ng kaaway. At sa digmaang ito, kailangan ko ng isang reyna na marunong magbasa ng mga numero o hindi nakikita ng iba. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagong layunin. Hindi na lang ito tungkol sa pagtakas. Ito ay tungkol sa paghihiganti. Para sa danggal ko, para kay Papa, at para sa lahat ng sakripisyong tinapakan ng sarili kong pamilya. Tutulungan kita, sabi ko. Pababagsakin natin sila. Cliffhanger. Habang nag-uusap kami, biglang tumunog ang telepo o ni Gabriel. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pagbukas niya, tumambad ang mukha ni Nanay Imelda at Bella na nakatali sa isang madilim na silid at isang boses ng lalaki ang nagsalita. Senyor Rossi, ibigay mo sa amin ang accountant o panuurin mong mamatay ang pamilya niya. Ang katahimikan sa silid ni Gabriel matapos ang tawag na iyon ay mas mabigat pa sa anumang sampal na natanggap ko kanina. Ang boses ng lalaki sa kabilang linya, malamig, mapanunuya at puno ng banta, ay paulit-ulit na umaalingaw sa aking pandinig. Panoorin mong mamatay ang pamilya niya? Napaupo ako sa gilid ng kama. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Sa kabila ng lahat ng panlalait, sa kabila ng pagtatrader nila sa akin, ang makita si Nanay Imelda at si Bella na nakagapos at takot na takot ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa aking puso. Ito ba ang karma? O ito ba ay isa na namang paraan para kontrolin ako? Huwag kang padalos-dalos, Clara. Seryosong sabi ni Gabriel. Sinubukan niyang bumangon pero napadaing siya dahil sa kanyang sugat. Pamilya ko sila, Gabriel? Bulong ko, ang mga luha ay muling naglandas sa aking pisngi. Kahit anong sama nila, nanay ko pa rin siya. Yon ang inaasahan ng mga Valderrama. Malamig na sagot ni Gabriel. Alam nilang malambot ang puso mo. Alam nilang gagamitin mo ang utang na loob para isuko ang sarili mo. Pero Clara, isipin mo, isang oras pa lang ang nakakalipas mula nang ituro ka ng nanay mo sa pulis. Paano sila nakuha ng mga Valderrama ng ganoon kabilis? Natigilan ako. Tama siya. Ang bilis ng mga pangyayari ay tila isang script sa isang dula. Pumunta ka sa banyo, Clara. Humarap ka sa salamin. Utos ni Gabriel. Naguluhan man ay sumunod ako. Pumasok ako sa malawak at marangyang banyo ng kanyang silid. Humarap ako sa malaking salamin na abot hanggang sahig. Doon ko nakita ang sarili ko. Ang babaeng laging sinasabihan na invisible pero masyadong malaki para hindi mapansin. Nakita ko ang mga pasa sa aking braso mula sa pagkakahila ni nanay kanina, ang namumulang pis'i mula sa sampal, at ang silk robe na suot ko ngayon na tila hindi bagay sa isang magnanakaw na tulad ko. Anong nakikita mo? Tanong ni Gabriel na ngayon ay nakatayo na sa pinto, nakasandal sa hamba habang hawak ang kanyang balikat. Isang babaeng talunan. Sagot ko, hindi makatingin ng diretsyo sa sarili kong refleksyon. Isang babaeng mataba na, walang ibang ginawa kundi magpaalipin sa pamilyang hindi naman siya mahal. Mali! Sabi ni Gabriel. Lumapit siya sa likuran ko. Kahit mas matangkad siya sa akin, hindi niya pinaramdam na maliit ako. Ang nakikita ko ay isang babaeng may sapat na talino
para magtago ng 10 milyong piso kung gusto niya. Pero hindi niya ginawa dahil mas pinili niyang maging tapat. Nakikita ko ang isang babaeng nakaligtas sa ulan, sa pulis at sa galit ng isang mafia boss. Dahan-dahan niyang hinawakan ng aking balikat. Ang taba na sinasabi nila? Iyan ang proteksyon mo sa mundong ito, Clara. Pero ang utak mo? Iyan ang korona mo. Huwag mong hahayaan na gamitin nila ang awa mo para bawiin ang koronang yan. Naramdaman ko ang kakaibang init sa kanyang mga salita. Sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang pagnanais na magtago sa dilim. Anong gagawin natin? Tanong ko, ang boses ko ay naging mas matatag. Tingnan mo ulit ang video. Sabi niya habang iniaabot ang tablet. Pinanood kong mabuti ang background ni nanay. May isang maliit na bintana sa likod nila. At sa labas ng bintanang yon, may nakita akong pamilyar na anino. Isang signboard ng isang kainan na lagi naming dinadaanan ni Papa noon. Nasa lumang bodega sila malapit sa palengke ng Divisoria. Sabi ko. Pero Gabriel, tingnan mo ang mga tali sa kamay ni Bella. Hindi mahigpit. At si nanay, hindi siya umiiyak ng totoo. Kilala ko ang iyak ni nanay kapag natatakot siya. Nanliit ang mga mata ni Gabriel. Isang bitag. Gusto nila akong pumunta doon para makuha ang mga password ng ghost accounts na na-encrypt ko bago ako umalis sa kumpanya. Paliwanag ko. Akala nila ay susugod ako dahil sa takot. Kung ganon, ibibigay natin sa kanila ang gusto nila. Sabi ni Gabriel na may halong ngisi. Pero sa paraang hindi nila inaasahan. Umupo ako sa tapat ng computer sa silid ni Gabriel. Ang aking mga daliri na dati ay nanginginig ay nagsimulang sumayaw sa keyboard. Bilang accountant, alam ko na ang bawat transaction ay may bakas. Kung ang Valderrama ay gumagamit ng pamilya ko, gagamitin ko ang kanilang pera laban sa kanila. Gabriel, nakita ko lang ang link. Sabi ko matapos ang ilang minutong paghahanap. Ang kumpanya ng Valderrama ay kumukuha ng pondo mula sa isang offshore account para pambayad sa mga kidnappers na ito. At ang account na yon, kontrolado ko. Anong ibig mong sabihin? Nung nakaraang buwan, gumawa ako ng fail-safe sa system dahil nakita ko ang irregularidad. Sa isang click ko lang, ang lahat ng perang nakalaan para sa operasyong ito ay maglalaho. Ma-freeze ang lahat ng accounts nila sa ilalim ng hinala ng terrorist financing dahil sa mga keywords na itatanim ko. Tiningnan ako ni Gabriel ng may paghanga. Hindi ito ang tingin ng isang lalaki sa isang biktima. Ito ang tingin ng isang hari sa kanyang pinakamahalagang general. Pero ang pamilya ko, lumingon ako sa kanya. Kahit nabitag ito, kailangan ko pa ring malaman kung ligtas sila. Magpapadala ako ng team, pero hindi ka lalabas ng mansyong ito, Clara? Utos ni Gabriel. Dito ka lang. Dito ka ligtas. Hindi. Sabi ko nang may paninindigan. Kailangan nilang makita ang Clara na invisible nung una. Kailangan nilang maramdaman ang takot bago ko sila tuluyang pabagsakin. Gabriel, kung gusto nating manalo, kailangan nilang maniwala na nakuha nila ako. Hinawakan ni Gabriel ang aking mukha. Masyadong delikado. Mas delikado kung hahayaan nating sila ang magdikta ng laro. Sagot ko. Sabi mo kanina, ililigtas mo ako. Ngayon, hayaan mo akong iligtas ang sarili ko gamit ang tulong mo. Isang mahabang sandali kaming nagkatitigan. Sa gitna ng valley ng aming pag-uusap, naramdaman ko ang isang koneksyon na hindi lang base sa pangangailangan. May respeto, may tiwala, at may namumiong damdamin na mas malalim pa sa anumang utang na loob. Sige, sa wakas ay sabi ni Gabriel. Pero sa sandaling magkaroon ng panganib, susunugin ko ang buong lugar na iyon para lang makuha ka, Clara. Tandaan mo yan. Cliffhanger. Habang naghahanda kami,
Nakatanggap ako ng isang text message mula sa numero ni Bella. Hindi ito banta. Isang picture ito ng isang lumang litra to naming dalawa ni Bella noong bata pa kami, na may caption na, "Ate, patawad. Hindi ko alam na hanggang dito aabot ang lahat." Napahinto ako. Totoo ba ang pagsisisi ni Bella? O bahagi pa rin ito ng laro ng mga Valderrama? Ang liwanag ng buwan ay pilit na sumisilip sa makapal na ulap habang ang aming convoy ay mabilis na binabaybay ang malulubak na daan patungong Divisoria. Sa loob ng sasakyan, ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang pag-ugong ng makina at ang mabilis na tibok ng aking puso. Sa tabi ko, si Gabriel ay tila isang estatwa, malamig, matigas, at alerto. Kahit may sugat, ang bawat galaw niya ay pulo ng awtoridad. Inabutan niya ako ng isang maliit na earpiece. "Isuot mo ito, Clara. Huwag mong aalisin," utos niya. "Nasa paligid lang ang mga tauhan ko. Sa sandaling pindutin mo ang maliit na button sa singsing na ibinigay ko sa'yo, papasok kami." Tiningnan ko ang simpleng singsing sa aking daliri. Hindi ito ginto, pero para sa akin, ito ang pinakamahalagang hiya sa mundo dahil ito ang nagsisilbing connection ko sa kanya. "Gabriel, paano kung totoo ang text ni Bella?" Bulong ko. "Paano kung biktima lang din siya?" Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging baril lang ang hawak, ay dahan-dahang humawak sa aking malamig na palad. "Clara, sa mundong kinagissan ko, ang pagsisisi ay madalas na ginagamit na pain. Pero kung totoo man ang sinasabi niya, ililigtas natin siya. Pero wag mong ibababa ang depensa mo para sa kanila." Tumigil ang sasakyan sa isang madilim na kanto, ilang metro ang layo mula sa lumang bodega. Ang amoy ng nabubulok na gulay, basura at diesel ay humalo sa malansang amoy ng ulan. Ito ang Divisoria, ang lugar kung saan lahat ay may presyo, maging ang buhay ng tao. "Oras na," sabi ni Gabriel. May bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata na hindi niya maitago. "Mag-ingat ka, Reyna ko." Ang tawag niyang iyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Bumaba ako ng sasakyan. Hindi na ako ang Clara na nakayuko at takot sa sariling anino. Naglakad ako ng may paninindigan kahit na ang bawat hakbang ko ay tila hinihigop ng putikan. Pagpasok ko sa bodega, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilyang kumukurap-kurap sa gitna. Doon, nakita ko sila. Si Nanay Imelda ay nakaupo sa isang silya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at si Bella ay nakasalampak sa sahig. Sa paligid nila, may 4 na lalaking nakasuit, ang mga tauhan ng Valderrama. "Clara! Anak! Salamat sa Diyos! Dumating ka!" Sigaw ni Nanay Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na pag-iyak. "Ibigay mo na sa kanila ang gusto nila. Ayoko pang mamatay, Clara." Tiningnan ko si Bella. Ang kanyang mga mata ay mugto at namumula. Na magtagpo ang aming paningin, mabilis siyang umiwas. Ang text niya kanina, totoo ba o bahagi lang ng palabas na ito? "Nasaan ang mga password, Clara?" Tanong ng isang lalaking may pilat sa mukha, ang pinuno ng mga tauhan ni Valderrama. "Huwag na nating patagalin ito. Ibigay mo ang access sa offshore accounts at pakakawala namin ang pamilya mo." Lumapit ako sa gitna, bit-bit ang laptop na ibinigay ni Gabriel. "Pakawalan niyo muna sila. Kapag nakalabas na sila ng pinto, ibibigay ko ang lahat." Tumawa ng mapait ang lalaki. "Akala mo ba ay nasa posisyon ka para magdikta? Tingnan mo ang nanay mo, Clara. Gusto mo bang makita kung paano siya mawala ng hininga?" Itinutok niya ang baril sa sentido ni Nanay Imelda. Napasigaw si Nanay sa takot. "Clara, ibigay mo na. Huwag kang maging madamot. Buhay ko ang nakataya rito." Sa gitnang ng tensyon,
Napansin ko ang isang bagay. Ang lalaking may hawak kay nanay ay hindi nakatingin sa akin, kundi sa isang sulok ng bodega. Doon may nakita akong anino ng isa pang tao. "Hindi niyo sila papatayin," sabi ko ng may malamig na boses. "Dahil kung papatayin niyo sila, otomatikong magse-self-destruct ang buong server ng Valderrama. Ang bawat sentimo ng pera niyo ay maglalaho sa loob ng 1 segundo." Natigilan ng lalaki. "Nagsisinungaling ka!" "Subukan mo," hamon ko. Ipinakita ko sa kanya ang screen ng laptop. Nakita niya ang isang countdown timer na may label na Terminal Wipeout. "Isang maling galaw niyo, magiging pulubi ang mga Valderrama." Doon ko nakita ang tunay na takot sa kanilang mga mata. Ang invisible na accountant na akala nila ay madaling takutin ay may hawak na ngayon sa kanilang leeg. Ngunit biglang tumayo si Bella. Mabilis siyang lumapit sa akin at bago pa ako makapag-react, isang matalim na bagay ang naramdaman ko sa aking tagiliran. Isang maliit na balisong. "Ate, patawad!" Bulong ni Bella. Ang kanyang boses ay nanginginig pero puno ng determinasyon. Sabi nila, kapag nakuha nila ang laptop, babayaran nila ang lahat ng utang ko at bibigyan nila kami ng bagong buhay sa ibang bansa. "Ayaw ko na rito, ate. Ayaw ko nang maging mahirap." Nanigas ang buong mundo ko. Ang sakit ng balisong sa aking balat ay walang-wala sa sakit ng pagtatraidor ng kapatid na pinag-aral ko at pinaglaanan ko ng buong buhay ko. "Bella," ang tanging nasabi ko. "Ibigay mo na ang laptop, Clara!" Sigaw ni Nanay Imelda na biglang tumayo ng tuwid, wala nang bakas ng takot. "Mas mahalaga ang kinabukasan ng kapatid mo kaysa sa pride mo. Isuko mo na yan." Naintindihan ko na ang lahat. Hindi sila biktima. Sila ang Tain. Sila ang kasabwat. Ang pamilyang pilit kong inililigtas, ang siya palang hihila sa akin patungo sa kamatayan. Cliffhanger. Habang nakatutok ang balisong ni Bella sa akin, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa bodega. Ang mga bintana ay nabasag at ang usok ay bumalot sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang boses ni Gabriel sa aking earpiece. "Clara! Dapa!" Pero bago pa ako makakilos, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Nakita ko si Bella na dahan-dahang bumagsak at ang laptop ay nawala sa aking mga kamay. Ang usok ay parang isang madilim na kumot na lumulukob sa aking katinuan. Sa paghupa ng alikabok mula sa pagsabog, ang unang bumungad sa akin ay ang nakabubulag na liwanag ng mga tactical flashlight. Narinig ko ang mabilis na yabag ng mga bota, mabibigat, dekalidad at puno ng awtoridad. "Clara!" Isang malakas na bisig ang humila sa akin palayo sa gitna ng bodega. Ang amoy ng gunpowder ay humalo sa pamilyar na bango ng mamahaling kolon ni Gabriel. Kahit madilim, ramdam ko ang init ng kanyang katawan na naging kalasag ko laban sa kaguluhan. "Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba?" Ang boses niya ay gumaralgal, isang bagay na hindi ko inakalang maririnig ko mula sa isang lalaking tulad niya. Hindi ako makasagot. Ang paningin ko ay nakapako sa sahig. Doon, nakahiga si Bella, namimilipit sa sakit habang hawak ang kanyang braso na duguwang dahil sa tama ng bala. Hindi siya pinatay, pero ang tama ay sapat na para bitawan niya ang balisong. Ang laptop ay nasa kamay na ng isa sa mga tauhan ni Gabriel. "Clara? Ate?" Hagulhol ni Bella. "Masakit. Ate, tulungan mo ako." Lalapit sana ako dahil sa likas na awa, pero isang matalim na sigaw ang nagpatigil sa akin. "Hayop ka, Clara! Pinatay niyo ang kapatid mo!" Sigaw ni Nanay Imelda. Tumakbo siya patungo kay Bella, pero imbes na suriin ang sugat ng anak, mabilis niyang kinuha ang bag ni Bella na tila may tinitiyak na mahalagang bagay sa loob. Ang pera,
Nasaan ang advance na pera? Doon. Tila may nabasag sa loob ko. Ang huling piraso ng pag-ibig at paggalang na itinatago ko para sa aking ina ay tuluyang naglaho. Habang ang mga tauhan ni Gabriel ay mabilis na nililinis ang paligid at dinidismaya ang mga tauhan ng Valderrama, nanatili akong nakatayo sa gitna. Pinapanood ang babaeng nagbigay sa akin ng buhay na ngayon ay mas inaalala ang pera kaysa sa dugong dumadaloy sa braso ng kanyang paboritong anak. Kuning niyo ang lahat ng gamit ng mga tauhan ni Valderrama. Utos ni Gabriel sa kanyang mga tauhan. Gusto ko ang lahat ng phone, laptop at dokumento. Isa sa mga tauhan ni Gabriel ang lumapit sa amin bit-bit ang isang leather folder na nahulog mula sa pinuno ng mga kidnapper. Inabot niya ito kay Gabriel pero kinuha ko ito. Akin na yan, sabi ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng bakal. Binuksan ko ang folder sa ilalim ng ilaw ng flashlight. Doon, tumambad sa akin ang isang dokumento o hindi ko inaasahan. Hindi lang ito tungkol sa utang ni Bella. Isa itong contract of assignment. Nakasulat doon ang pangalan ng kumpanya ng mga Valderrama at ang pirma ni Nanay Imelda. Ang petsa? 2 linggo bago pa man ako akusahan ng embezzlement. Gabriel, tingnan mo ito, sabi ko habang nanginginig ang aking mga daliri. Hindi lang sila basta nag-cooperate. Si Nanay, siya ang lumapit sa mga Valderrama. Ibinenta niya ang access codes ng computer ko kapalit ng 5 milyong piso na signing bonus. Napatingin sa akin si Gabriel. Ang kanyang panga ay naggangalit. Ibig sabihin, binalak na nilang itapon ka bago pa man mangyari ang lahat? Humarap ako kay Nanay Imelda, na ngayon ay pilit na itinatago ang kanyang mukha. Nay, 2 linggo? 2 linggo nyo na akong ipinapahamak habang gabi-gabi akong nagluluto ng hapunan nyo? Habang binabayaran ko ang kuryente at tubig na ginagamit nyo? Para sa amin din yon, Clara. Para hindi tayo maghirap. Bulyaw ni Nanay, wala na ang pilit na iyak, pinalitan na ng galit. Masyado kang matalino para sa sarili mong kabutihan. Kung ibinigay mo na lang ang gusto nila, di sana nasa ibang bansa na tayo ngayon, namumuhay ng marangya. Sa ibang bansa? Natawa ako ng mapait, isang tawang puno ng sakit. Nay, ang kontratang ito, nakasaad dito na kapag nakuha na nila ang lahat ng gusto nila sa akin, i-dispose na ako. Ibig sabihin, hindi nyo lang ako ipinakulong. Pumirma kayo sa hatol ng kamatayan ko. Natahimik ang bodega. Maging si Bella ay napatigil sa pag-iyak. Lumapit si Gabriel sa akin at hinawakan ang aking balikat. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng lakas na hindi ko kayang makuha sa sarili ko. Clara, sapat na ito. May ebidensya na tayo. Ang bakas ng kanilang pagtatraidor ang magiging mitsa ng kanilang pagbagsak. Kinuha ko ang cellphone na nahulog mula sa bulsa ni Nanay Imelda nang subukan siyang kapkapan ng mga tauhan ni Gabriel. Pinuksan ko ang gallery. Doon, nakita ko ang mas matinding katotohanan. Mga screenshot ng usapan nila ni Bella. Bella, "Nay, paano si ate? Baka malaman niya." Imelda, "Hayaan mo siya. Masyado siyang kampante dahil akala niya mahalaga siya dahil sa taba niya. Gamitin natin ang pagiging accountant niya, tapos itatapon din natin siya." Isang golden moment ng sakit ang gumuhit sa aking alaala. Ang bawat gabi na nagpuyat ako para sa kanila, ang bawat pagkakataon na tiniis ko ang gutom para may pambili si Bella ng gamit sa school. Lahat ng yon ay isang malaking biro para sa kanila. "Clara, tara na," aya ni Gabriel. "Hayaan mo na ang mga otoridad ang bahala sa kanila dito." "Hindi," sabi ko habang nakatingin kay Nanay Imelda. "Huwag niyo silang ipapulis. Bakit?" tanong ni Gabriel, naguguluhan.
dahil gusto kong maranasan nila ang mawala ng lahat ng bagay na sa tingin nila ay mas mahalaga kaysa sa akin. Sagot ko, ang aking mga mata ay nakatuon na ngayon sa susunod na hakbang. Gabriel, sabi mo may kapangyarihan ako sa mga numero. Gamitin natin yon. Habang paalis kami ng bodega, iniwan namin silang doon. Si Bella na sugatan at si Nanay na pilit na kinukuha ang mga nalaglag na barya sa lupa. Pero bago kami makasakay ng sasakyan, tumunog ang tablet ni Gabriel. Isang alerto mula sa kanyang intelligence team. "Clara, may balita kami," sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging seryoso. "Ang nanay mo, bago ang engkwentrong ito, nag-post na siya ng notice of sale sa social media at sa mga ahente." "Notice of sale para sa ano?" "Para sa bahay at talyer ng tatay mo," sagot ni Gabriel. "Ibinenta niya ito sa mga Valderrama sa halagang barya lang, para lang may makuha siyang cash bago kayo magkita rito. Bukas na bukas din, gigibain na ang talyer ni Papa mo para tayuan ng isang warehouse ng mga Valderrama." Nanigas ang buong katawan ko. Ang talyer, ang tanging naiwan ni Papa. Ang lugar kung saan ako naging masaya. Ang lugar kung saan ko iniligtas si Gabriel. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Bulong ko, ang put sa aking puso ay naging isang malamig na determinasyon. "Gabriel, oras na para maging tunay na reyna. Pababagsakin natin ang mga Valderrama at sisiguraduhin kong sa kangkungan pupulutin ang mga taong pumatay sa alaala ng tatay ko." Hindi na ako iiyak, Gabriel. Naubos na ang bawat patak ng luha ko sa putika ng Divisoria. Ito ang mga salitang binitawan ko habang nakaharap ako sa 3 malalaking monitor sa loob ng pribadong opisina ni Gabriel sa mansyon. Wala na ang silk robe. Suot ko na ang isang simpleng itim na blusa at nakatali ng maayos ang aking buhok. Sa harap ng mga screen, hindi ako ang matabang Clara na biktima ng panlalait. Sa harap ng mga numerong ito, ako ang hukom, ang hurado, at ang berdugo. Sa tabi ko, tahimik na nagbabantay si Gabriel. Inabutan niya ako ng isang basong kape. Ang intelligence team ko ay nakapasok na sa mainframe ng Valderrama, pero hindi nila mabasa ang mga naka-encrypt na files. Masyadong komplikado ang pagkakakode. Ingumiti ako ng bahagya. Isang ngiting walang bahid ng saya kundi puno ng hamon. Dahil hindi yan gawa ng isang programmer, Gabriel. Gawa yan ng isang accountant na takot mabuko. Ang tawag namin dyan ay double ledger encryption. Mukha itong random numbers pero kung gagamitin mo ang tax identification number ng mga namatay ng empleyado nila bilang susi, lalabas ang totoong kulay nito. Nagsimulang sumayaw ang aking mga daliri sa keyboard. Sa bawat click, tila may isang pader na nagigiba sa harap ko. Para sa iba, ang mga numerong ito ay nakakalito. Pero para sa akin, bawat digit ay may boses. Naririnig ko ang bulong ng kanilang kasakiman, ang sigaw ng mga taong ninakawan nila, at ang halahak ng mga Valderrama habang iniisip nilang ligtas ang kanilang yaman. "Haya na," bulong ko. Bumukas ang isang hidden folder. Libu-libong transactions ang tumambad sa amin. Ito ang Black Ledger ng mga Valderrama. Dito nakatala ang bawat suhol sa mga opisyal, bawat pisong galing sa droga at ilegal na sugal, at ang pinaka-importante sa lahat, ang listahan ng mga ari-ariang kinuha nila sa dahas. "Hinanap ko ang pangalan ni Papa," sabi ko. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig. "Nandito, Rosie Clara Tallier assignment." Nilagay nila ito sa ilalim ng bad debt acquisition. Ibig sabihin, pinalabas nilang baon sa utang ang Tallier para maging legal ang pagkuha nila rito sa halagang barya. "Ilang oras bago nila tuluyang makuha ang titulo?" tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. "Mayroon na lang tayong 8 oras bago mag-opening ang Registry of Deeds bukas ng umaga," sagot ko.
Pero Gabriel, may nakita pa ako. Ang mga Valderrama ay magkakaroon ng isang grand charity auction sa Makalawa. Gagamitin nila ang event na yon para linisin ang mahigit 5 bilyong piso na galing sa kanilang huling shipment. Kung mapuputol natin ang daloy ng pera rito sa ledger, hindi sila makakapagbid at ang buong shipment ay mako-confiscate dahil wala silang pambayad sa clearance. Gusto mong putulin ang supply ng dugo ng kanilang organisasyon. Paghanga sa boses ni Gabriel. Clara, kapag ginawa mo yan, wala nang balikan ito. Itataya mo ang lahat. Itinaya na ni nanay ang buhay ko, Gabriel. Wala na akong ibang takot, kundi ang mamatay nang hindi nababawi ang dangal ko. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Handa ka na bang makita kung paano ko sila gagawing pulube? Utos mo ang susundin ko, Reyna ko. Sagot ni Gabriel. Sinimulan ko ang unang hakbang ng aking kontra-atake. Hindi ko binura ang pera nila. Mas masakit ang gagawin ko. Inilipat ko ang holding status ng kanilang mga accounts sa isang temporary freeze sa ilalim ng pangalan ng isang karibal nilang kumpanya. Gusto kong mag-away-away sila. Gusto kong isipin ng mga Valderrama na trinaydor sila ng sarili nilang mga kasosyo. Habang abala ako sa pag-atake, naramdaman ko ang kamay ni Gabriel sa aking balikat. Kumain ka muna, Clara. Kailangan mo ng lakas. Mamaya na, sabi ko. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Clara? Tawag niya muli. Mas malambot ang boses. Tumingin ka sa akin. Napilitan akong lumingon, ang lapit ng mukha niya. Sa liwanag ng mga monitor, nakita ko ang paghanga sa kanyang mga mata. Isang tingin na hindi ko kailanman nakuha sa sinumang lalaki, lalo na sa pamilya ko. Para sa kanila, invisible ka. Para sa akin, ikaw ang pinakamaliwanag na bituin sa madilim na mundong ito. Bulong niya. Huwag mong hayaan na kainin ka ng galit mo. Gawin natin ito para sa katarungan, hindi lang para sa paghihigante. Sandaling tumigil ang tibok ng puso ko. Sa gitna ng digmaang ito ng mga numero, naramdaman ko ang isang bagay na totoo. Isang pag-asa. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang biglang mag-red alert ang isa sa mga screen. May pumasok sa system. Babala ko. Gabriel, may gumagamit ng login credentials ko mula sa labas. At alam ko kung sino. Tiningnan ko ang IP address. Nagmumula ito sa opisina ng kumpanya ng mga Valderrama. Pero ang ginamit na password ay hindi ang dati kong password. Ito ay ang pangalan ng paboritong pagkain ni Bella noong bata kami. Isang bagay na tanging kami lang ang nakakaalam. Si Bella, bulong ko. Nasa kumpanya siya. Ginagamit nila ang kapatid ko para harangan ako. Cliffhanger. Isang message ang lumitaw sa screen. Direkta mula sa kompetisyon. Ate, tumigil ka na. Hawak nila si nanay sa leeg. Kapag hindi ko nakuha ang control ng accounts, papatayin nila si nanay sa harap ko. Ate, parang awa mo na. Isa lang ang kailangan nilang isakripisyo at ikaw yun. Napako ako sa kinauupuan ko. Ang kontra-atake ko ay nahaharap ngayon sa isang imposibleng pagpipilian. Ang makuha ang katarungan para sa aking ama o ang hayaang mamatay ang ina na nagtraidor sa akin. Isa lang ang kailangan nilang isakripisyo at ikaw yon. Ang mga salitang iyon ni Bella sa screen ay tila mga linta na sumisipsip sa natitirang lakas ng aking puso. Paulit-ulit, masakit, nakakasuka. Sa gitna ng marangyang opisina ni Gabriel, naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri habang nakatitig sa monitor. Mulay, ako ang nakasalang. Ako ang kambing na itatali para iligtas ang pamilyang walang ginawa, kundi itapon ako sa kapahamakan. Clara, huwag kang bibigay. Ang boses ni Gabriel ay matigas, halos pabulong na babala sa aking tabi. Isang pain ito. Kapag itinigil mo ang pag-hack, hindi nila palalayain ang nanay mo. Sa halip,
Gagamitin nila ang pagkakataong yon para burahin ang lahat ng ebidensya at hanapin ang lokasyon natin. Pero Gabriel, si nanay yon. Pabulong kong sagot, ang mga luha ay nagsisimulang manlabo sa aking paningin. Kahit traidor siya, hindi ko kayang mabuhay na alam kong namatay siya dahil sa mga numero ko. At kaya mo bang mabuhay na alam mong ang huling alaala ng tatay mo ay tuluyang gigibain bukas ng umaga? Balik na tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit at pag-aalala. Clara, tinitingnan nila ang utang na loob mo bilang isang kahinaan. Huwag mong patunayan na tama sila. Sa screen, nakita ko ang paggalaw ng cursor ni Bella. Sinisimula na niyang pasukin ang aking firewall. Alam niya ang mga logic patterns ko. Alam niya kung paano ako mag-isip dahil ako ang nagturo sa kanya ng basic math noong bata pa kami. Ginagamit niya ang mismong talenong ibinahagi ko sa kanya para saksakin ako sa likod. Ate, please. Muling lumitaw ang mensahe ni Bella. Pinapahirapan nila si nanay. Isang click mo lang, ate. Ibigay mo na ang master key ng accounts. Naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking sentido. Ito na ang peak ng aking pagdurusa. Sa isang panig, ang katarungan para sa aking ama at ang pagkakataong maging malaya. Sa kabilang panig, ang buhay ng babaeng nagluwal sa akin pero nagbenta sa akin sa mga kaaway. Gabriel, bigyan mo ako ng 5 minuto. Sabi ko nang may panginginig sa boses. Clara, 5 minuto, Gabriel. Magtitiwala ka ba sa akin o hindi? Sigaw ko, ang boses ko ay puno ng desperasyon at determinasyon. Tumitig si Gabriel sa akin ng matagal. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango at lumayo ng kaunti, pero nanatiling alerto ang kanyang mga tauhan sa labas ng pinto. Nagsimulang sumayaw ang aking mga daliri sa keyboard, pero hindi para sumuko. Gumawa ako ng isang Mirage server. Isang peking database na mukhang totoo pero punong-puno ng Trojan virus. Kapag kinuha ni Bella ang master key na ibibigay ko, otomatikong maglolak ang lahat ng computer sa kumpanya ng Valderrama at ipapadala ang kanilang lokasyon at real-time video sa mga otoridad. Heto na, Bella. Bulong ko habang pinipindot ang enter. Ito ang huling sakripisyong gagawin ko para sa inyo. Ibinigay ko ang access. Sa screen, nakita ko ang mabilis na paglipat ng data. Mukhang nagtagumpay si Bella. Mukhang nakuha nila ang gusto nila. Ngunit biglang nagdilim ang isa sa mga monitor ni Gabriel. Isang pulang babala ang lumitaw. Breach! Clara! Nakapasok sila! Sigaw ng head of security ni Gabriel. Hindi ang Mirage server ko ang naging problema. Ang problema ay si Bella, o kung sino man ang nasa likod niya, ay hindi lang accounts ang habol. Ginamit nila ang koneksyon para magtanim ng isang location tracker sa system ni Gabriel. Nahanap nila tayo, malamig na sabi ni Gabriel. Kinuha niya ang kanyang baril at mabilis na kinasa ito. Clara, kailangang lumikas na tayo rito. Na yun din. Paano ang accounts? Kailangan ko pang tapusin ang transfer ng titulo ng talyer. Sigaw ko, pilit na tinatapos ang huling 10% ng proseso. Wala na tayong oras. Papunta na rito ang mga tauhan ni Valderrama. Isang malakas na pagsabog ang narinig sa labas ng mansyon. Yanig ang buong gusali. Ang mga alarm ay nagsimulang mag-ingay ng sabay-sabay. Doon ko napagtanto ang pagkakamali ko. Ang pag-aakalang makukuha ko ang lahat sa pamamagitan ng diplomasya o awa. Sa mundong ito, walang puwang ang awa para sa mga tulad ng Valderrama. Clara, tara na! Hila sa akin ni Gabriel. Ngunit bago kami makalabas ng silid, isang pamilyar na boses ang narinig sa intercom ng mansyon. Isang boses na nanggagaling sa labas ng gate. Clara! Lumabas ka dyan! Kasama namin ang kapatid mo!
Sigaw ni Nanay Imelda. Sumilip ako sa security camera. Doon, nakita ko ang isang eksyenang hindi ko malilimutan. Nakatayo sa labas ng gate si Nanay Imelda. Hindi na nakatali, hindi natakot. Hawak-hawak niya ang isang bag ng pera. At sa tabi niya, si Bella, na nakasuot ng isang mamahaling alahas, ang suhol na nakuha niya sa pagtatrador sa akin. Hindi sila kinidnap. Hindi sila pinahirapan. Lahat ng yon. Ang video call, ang mga mensahe ng pagsisisi, ang pagmamakaawa ni Bella, ay isang malaking palabas para mapilitan akong buksan ang system ni Gabriel. Ginamit nila ang tanging bagay na alam nilang meron ako. Ang pagmamahal ko sa kanila. Wala silang puso. Bulong ko. Ang aking mundo ay tila gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ginamit nila ako. Muli. Clara, makinig ka sa akin. Hawak ni Gabriel ang aking magkabilang balikat, pinipilit akong tumingin sa kanya sa gitna ng kaguluhan. Wala na silang utang na loob na dapat bayaran. Ngayon, hindi na tayo magtatago. Ngayon, tatapusin natin ito. Isang bala ang tumama sa bintana ng opisina. Basag ang salamin. Napadapa kami ni Gabriel sa sahig. Sa dilim ng silid, habang naririnig ang putukan sa labas, doon ko naramdaman ang isang kakaibang katahimikan. Ang takot ay napalitan ng isang tuyong poot. Gabriel! Tawag ko sa kanya habang nakadapa kami. Ano yon? Ibigay mo sa akin ang access sa main power grid ng subdivision na ito. Sabi ko, ang aking boses ay wala ng panging-inig. Kung gusto nilang maglaro sa dilim, bibigyan ko sila ng kadiliman na hindi nila makakalimutan. Cliffhanger. Habang pinapatay ko ang lahat ng ilaw sa paligid, narinig ko ang isang malakas na katok sa pinto ng opisina. Hindi ito tauhan ni Gabriel. Ate, buksan mo to! Alam ko nandyan ka. Ibigay mo na ang master key kung ayaw mo sunugin namin ang talyer ni Papa ngayon din. Boses yon ni Bella. Pero sa likod niya, narinig ko ang boses ng isang lalaki, ang pinuno ng mga Valderrama. Clara, lumabas ka na. Oras na para mamatay ang reyna. Ate, buksan mo to. Alam ko nandan ka. Ang boses ni Bella sa labas ng pinto ay parang kuko ng hayop na kumakalmot sa aking katinuan. Sa loob ng madilim na opisina, ang tanging liwanag ay ang asul na sinag mula sa screen ng aking laptop na unti-unti nang nauubusan ng baterya. Nakadapa kami ni Gabriel sa likod ng mabigat na lamesang nara, habang sa labas ay naririnig ang sigaw ng mga tauhan ni Valderrama at ang palitan ng putok ng baril sa hallway. Clara, huwag kang makikinig sa kanya. Bulong ni Gabriel. Ramdam ko ang mabilis na paghinga niya. Ang kanyang sugat ay muling bumuka dahil sa tensyon. Ginagamit ka lang nila. Alam ko, Gabriel. Sagot ko. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. May isang uri ng lamig na bumalot sa aking puso. Isang uri ng yelo na hindi kayang tunawin ng kahit anong pagmamakaawa. Ngayong gabi, ang huling hibla ng pagiging ate ko ay tuluyan ng mapuputol. Inabot ko ang keyboard. Sa gitna ng kadiliman, ang aking mga daliri ay parang may sariling isip. Kung gusto nilang makuha ang master key, ibibigay ko ito sa kanila. Pero hindi sa parang inaasahan nila. Bella! Sigaw ko, sapat na para marinig niya sa kabilang panig ng pinto. Ibibigay ko ang master key, pero kailangang mangako si Mr. Valderrama na hindi niyo gagalawin ang talyer ni Papa. Narinig ko ang mahinang tawanan ng isang lalaki sa labas. Ibigay mo ang access, Clara, at baka payagan pa kitang makitang buo ang talyer mo sa huling pagkakataon. Tumingin ako kay Gabriel. Hinawakan niya ang kamay ko, isang mahigpit na pisil na nagsasabing, nandito lang ako. Heto na, bulong ko. Hindi ko ibinigay ang access sa accounts. Sa halip, gumawa ako ng isang recursive loop. Sa sandaling i-click nila ang link na ipapadala ko,
ang bawat computer na nakakonect sa server ng Valderrama, maging ang mga phone nila, ay mag-a-upload ng lahat ng kanilang illegal transactions ng direkta sa main server ng Bureau of Internal Revenue, BIR, at sa Anti-Money Laundering Council. At ang pinakamatindi? Ang link na yon ay magmumula sa device ni Bella. Siya ang magmumukhang whistleblower. Sent, sabi ko habang pinipindot ang enter. Ayan na! Nakuha na namin! Sigaw ni Bella sa labas. Rinig ko ang galak sa kanyang boses, ang kislap ng kasakiman na mas matimbang kaysa sa dugo. Nay, may pera na tayo. Makakaalis na tayo rito. Mabuting anak ka talaga, Bella. Hindi tulad ng matabang yan. Dagdag pa ni Nanay Imelda. Naramdaman ko ang isang mapait na ngiti sa aking mga labi. Sa bawat sandali na lumilipas, ang virus na itinanim ko ay unti-unti nang kinakain ng kanilang kinabukasan. Ang perang inaasahan nilang makukuha ay magiging ebidensya na magpapakulong sa kanila habang buhay. Gabriel, kailangan na nating lumabas dito, sabi ko. Sa loob ng 5 minuto, magsa-shutdown ang buong security system ng mansyon dahil sa power surge na ginawa ko. Magkakaroon tayo ng bintana para makatakas. Paano ang talyer? Tanong ni Gabriel. Nailipat ko na ang titulo sa pangalan mo bilang trustee. Sagot ko. Hindi na nila yon mahahawakan kahit sunugin pa nila ang gusali, ang lupa ay sa atin pa rin. Pero hindi ko hahayaang masunog yon. Biglang tumahimik ang paligid sa labas. Ang mga putukan ay tumigil. Bakit tumahimik? Bulong ko. Dahil nalaman na nila. Sagot ni Gabriel habang tinitingnan ang kanyang phone. Ang accounts ng Valderrama nag-freeze na. At ang balita sa radyo ay nagsisimula ng kumalat tungkol sa malaking leakage ng data. Isang galit na sigaw ang bumasag sa katahimikan sa hallway. Trinaydor tayo ng accountant. Bella, anong ginawa mo? Hindi ko alam. Ginaya ko lang ang binigay niya. Bam! 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 Pinaputuan nila ang pinto ng opisina. Napasigaw ako sa takot at mabilis na nagtago sa ilalim ng lamesa kasama si Gabriel. Iniyakap niya ang kanyang buong katawan sa akin. Sa kabila ng panganib, sa gitna ng valley na ito ng aming buhay, naramdaman ko ang tunay na seguridad. Hindi ito galing sa pera o sa mga numero, kundi sa isang taong handang mamatay para sa akin. Clara, makinig ka! Bulong ni Gabriel sa aking tenga. Sa likod ng bookshelf na yan may isang secret passage. Dederetso yan sa basement kung nasaan ang mga sasakyan. Doon tayo dadaan. Paano ka? Hindi mo kayang lumakad ng mabilis? Huwag mo akong alalahanin. Mas mahalaga ang buhay mo. Hindi kita iiwan, Gabriel. Mariin kong sabi. Magkasama tayong pumasok dito, magkasama tayong lalabas. Yan ang utang na loob na hinding-hindi ko tatalikuran. Isang malakas na sipa ang nagpabukas sa pinto. Tumambad ang pinuno ng mga tauhan ni Valderrama. Duguang ang muka at puno ng pot. Sa likod niya, nakita ko sina Nanay Imelda at Bella na nakaposas na, hindi ng pulis, kundi ng mga tauhan ni Valderrama na galit dahil nawala ang kanilang pera. Ibalik mo ang pera, Clara, o papatayin ko ang nanay mo sa harap mo ngayon din, sigaw ng lalaki. Tumingin ako kay Nanay Imelda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Pero sa likod ng mga matang yon, wala akong nakitang pagsisisi. Ang nakita ko lang ay ang takot na mawala ang kanyang marangyang buhay. Wala na ang pera, sabi ko nang may buong katapangan. Nasa kamay na yon ang batas, at sa bawat segundo na nananatili kayo rito, lalong lumalapit ang inyong katapusan. Itinutok ng lalaki ang baril sa akin. Kung ganon, sasama ka sa impyerno. Bang! Isang putok ang umalingaw-ngaw, pero hindi galing sa baril ng lalaki. Mula sa likod niya, isang pangkat ng SWAT at mga tauhan ni Gabriel ang dumating.
Ang lalaki ay bumagsak sa sahig. Sa gitna ng usok at kaguluhan, nakita ko si Nanay Imelda na pilit na lumalapit sa akin, umiiyak at nagmamakaawa. "Clara, anak, tulungan mo kami. Sabihin mo sa kanila na biktima lang kami. Patawarin mo kami." Tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon. Ang invisible na Clara ay wala na. Ang Clara na nakatayo sa harap niya ay isang babaeng natuto ng magmahal sa sarili. "Nay, pinatawad na kita," sabi ko ng mahinahon. Pero ang patawat ay hindi nangangahulugang babalik ako sa dati. Magbayad kayo sa batas. Yan ang katarungang nararapat sa inyo. Hinatid kami ng mga tauhan ni Gabriel palabas ng mansyon. Habang nakasakay sa sasakyan, nilingon ko ang nagliliyab na mansyon sa likuran. Doon natapos ang isang kabanata ng buhay ko na puno ng pasakit. Cliffhanger. Habang bumibiyahe kami patungo sa isang ligtas na lugar, inabot ni Gabriel ang kanyang tablet sa akin. May isang bagong notification. Isang invitation para sa charity auction bukas. "Hindi pa tapos ang laban, Clara," sabi niya. "Ang mga Valderrama ay susubok na tumakas gamit ang huling resources nila sa auction na ito. Handa ka na bang maging reyna sa gitna ng kanilang huling pagbagsak?" Ang tapat ng salamin sa gabing ito ay hindi na nagpapakita ng isang babaeng nais magtago sa dilim. Nakatayo ako ng tuwid, suot ang isang pasadyang gown na kulay pulang-pula, ang kulay ng tapang, ang kulay ng tagumpay. Ang tela ay umayakap sa aking hubog ng may paggalang, hindi para itago ang aking pagiging malusog, kundi para ipagmalaki ang aking pagkababae. Sa aking leeg ay nagniningning ang isang kwintas na brilyante, pero ang mas maningning ay ang mga mata ko na wala na ang bakas ng takot. "Handa ka na ba, reyna ko?" Lumigon ako kay Gabriel. Nakasuot siya ng isang itim na taksido, mukhang masigla at puno ng kapangyarihan. Inilahad niya ang kanyang kamay sa akin. "Handa na ako, Gabriel. Oras na para matapos ang laro ng mga Valderrama." Sagot ko. Ang boses ko ay kasing tatag ng pader ng isang kuta. Ang Grand Charity Auction sa Manila Hotel ay punong-puno ng mga makapangyarihang tao, mga politiko, negosyante, at ang mga elitistang tinitingala ng lipunan. Sa gitna ng bulwagan, nakita ko si Don Ricardo Valderrama. Nakatayo siya ng mayabang, tila hindi alam na ang kanyang imperyo ay unti-unti nang inaamag mula sa loob. Nang pumasok kami ni Gabriel, tumigil ang bulungan ng mga tao. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa amin, sa misteryo, song mafia boss, at sa babaeng kasama niya na tila isang reyna mula sa ibang mundo. Sino siya? Hindi ba yan yung accountant na nabalita ang nagnakaw? Bakit siya mukhang ganyan? Napakaganda niya. Narinig ko ang bawat bulong, pero hindi ako nayuko. Naglakad ako ng may taas, no? Ang bawat hakbang ay puno ng dignidad na matagal nilang sinubukang nakawin. "Don Ricardo," bati ni Gabriel nang makalapit kami sa harap. Namutla si Ricardo Valderrama, pero pilit niyang pinanatili ang kanyang mapanuyang ngiti. "Rosie, akala ko ay nagtatago ka na sa lungga mo kasamang iyong matabang basura." Tumingin si Ricardo sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. "Clara, ang lakas ng loob mong magpakita rito matapos mong sirain ang tiwala ng kumpanya ko. Nasaan ang perang kinuha mo?" Huminga ako ng malalim at ngumiti. Isang ngiting kasing talim ng labaha. "Don Ricardo, nandito ako hindi para isoli ang pera. Nandito ako para ipakita sa lahat kung nasaan talaga ang pera ngayon." Umakyat ako sa entablado, sa gitna ng pagtataka ng lahat. Ang auctioneer ay napaatras nang kunin ko ang mikropono. Sa utos ni Gabriel, ang malaking screen sa likuran ko ay biglang nagbukas. "Mga ginoo at ginang,
Simula ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang auction na ito ay sinasabing para sa kawanggawa, pero ang totoo, ito ang huling paraan ng mga Valderrama para ilipat ang 5 bilyong pisong galing sa illegal na shipment patungo sa kanilang offshore accounts. Sinungaling! Sigaw ni Ricardo. Security! Ilabas ang babaeng yan! Huwag kayong kikilos! Sigaw ni Gabriel habang ang kanyang mga tauhan ay mabilis na hinarangan ang mga guard ni Valderrama. Itinuro ko ang screen. Tingnan niyo ang mga numerong ito. Ito ang Black Ledger ng Valderrama Enterprises. Dito nakatala ang bawat suhol na ibinigay nila sa mga taong nasa silid na ito. Dito nakatala kung paano nila ginamit ang aking pamilya para maging panakitbutas sa kanilang mga krimen. Isa-isang lumabas ang mga pangalan, mga petsa at mga halaga. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga taong kanina ay nagbubulungan ay ngayon ay hindi makatingin sa isa't isa. At ito, sabi ko, habang pinipindot ang huling key sa akin controller. Ito ang patunay na ang lahat ng ari-ariya ng Valderrama, kabilang ang mansyong tinitirhan nyo, ay nabili mula sa perang ninakaw sa kaban ng bayan at sa dugo ng mga inosenteng tao. Isang video ang lumabas. Isang tagong pag-uusap ni na Ricardo at ng kanyang mga tauhan kung paano nila ipapapatay ang sinumang accountant na makakatuklas sa kanilang sikreto. Ang boses ni Ricardo ay malinaw. Ubusin ang lahat ng ebidensya. Unahin ang babaeng Rosie. Tapos na ang laro, Don Ricardo, sabi ko habang bumababa ng entablado. Ang bawat numerong nilaro mo ay bumalik na sayo para maging rehas ng iyong kulungan. Eksaktong pagkatapos niyon, bumukas ang mga pinto ng bulwagan. Ang National Bureau of Investigation, NBI, at mga pulis ay pumasok. Hindi para sa akin, kundi para kay Ricardo Valderrama at sa kanyang mga kasabwat. Habang pinoposasan si Ricardo, dumaan siya sa harap ko. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at pagkatalo. Hinding-hindi kita mapapatawad, Clara. Hindi ko kailangan ng patawad mo, sagot ko ng mahinahon. Dahil nakuha ko na ang katarungang matagal mong ipinagkait. Nang lumisan ang mga pulis, bit-bit ang mga kriminal, lumingon ako kay Gabriel. Lumapit siya sa akin at sa harap ng natitirang mga bisita, kinuha niya ang aking kamay at hinalikan ito. Ang reyna ng mga numero, bulong niya, sapat na para marinig ng lahat. Simula ngayong gabi, ang pangalang Clara Rosie ay hindi na simbolo ng kahihiyan. Ito ay simbolo ng katarungan at kapangyarihan. Niyakap ko si Gabriel sa gitna ng bulwagan. Ang invisible na Clara ay wala na. Ang nakatayo rito ay isang babaeng natutong lumaban, natutong magmahal sa sarili, at natutong magpatawad sa nakaraan ng hindi hinahayaang sirain nito ang kanyang hinaharap. Nagawa natin, Gabriel, bulong ko. Nagawa mo, Clara, sagot niya. Ipinakita mo sa kanila na ang pinakamalakas na sandata ay hindi baril, kundi ang katotohanang nakasulat sa mga numero. Cliffhanger. Habang paalis kami ng hotel, isang itim na van ang humarang sa amin. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Bella. Hindi na marangya ang suot, kundi duguan at sugatan. Ate, tulungan mo ako, pagmamakaawa niya. Si Nanay, kinuha siya ng mga natitirang tauhan ni Valderrama. Papatayin nila siya kung hindi mo ibibigay ang access na kinuha mo kanina. Ang aking tagumpay ay panandaliang naglaho. May huling hininga pa pala ang kaaway. At muli, ang buhay ni Nanay Imelda ang nakataya. Ate, parang awa mo na! Si Nanay! Papatayin nila si Nanay! Ang hagulhol ni Bella sa loob ng van ay tila isang sirang plaka na pilit hinihiwa ang katahimikan ng gabi. Nakatingin ako sa kanya, duguan ang kanyang labi, gulo-gulo ang buhok,
At ang mga matang dati ay puno ng panglalait ay ngayon ay puno ng matinding takot. Hahakbang sana si Gabriel para harangan ang van, pero pinigilan ko siya. Gabriel, alam ko ang lugar na tinutukoy nila. Sa talyer ni Papa. Doon nila dadalhin ang lahat ng galit nila. Clara, huling hininga na ito ng mga Valderrama. Desperado na sila. Babala ni Gabriel. Ang kamay niya ay nakahawak sa kanyang baril. Huwag kang pupunta ng walang kasama. Sasama ako, pero ako ang kakausap sa kanila. Sabi ko nang may malamig na determinasyon. Kailangang matapos ito kung saan nagsimula ang lahat. Nang makarating kami sa lumang talyer ni Papa, bumungad sa amin ang isang madilim at nakakatakot na eksena. Ang talyer na dati ay puno ng tawanan namin ni Papa ay ngayon ay binabalot ng amoy ng gasolina. Sa gitna ng bodega, nakatali si Nanay Imelda sa isang silya at sa paligid niya ay ang mga huling tauhan ni Valderrama na hindi nahuli ng NBI. Hawak nila ang mga sulo at galon ng krudo. Clara! Anak! Iligtas mo ako! Sigaw ni Nanay Imelda nang makita ako. Ibigay mo na ang gusto nila, ang pera, ang access codes. Lumapit ako sa kanila, ilang metro lang ang layo. Sa likod ko, nakatago ang mga sniper ni Gabriel, handang kumilos sa isang senyas ko lang. Wala nang pera, sabi ko. Ang boses ko ay matatag at walang tanging inig. Ang lahat ng accounts ng Valderrama ay kinuha na ng gobyerno. Kahit patayin niyo pa ako, walang pisong lalabas sa mga numerong yon. Sinungaling! Sigaw ng pinuno ng mga tauhan habang itinatapon ang sulo sa isang tumpok ng mga lumang gulong. Kung wala kaming makukuha, susunugin namin ang lahat ng mahalaga sa'yo. Ang talyer na ito at ang nanay mo. Mabilis na kumalat ang apoy. Ang tuyong kahoy at langis sa talyer ay tila nagpabilis sa paglamon ng apoy sa gusali. Napasigaw si Nanay Imelda sa takot habang ang usok ay nagsisimulang bumalot sa kanya. Clara! Tulalo! Ayoko pang mamatay! Hagulhol ni Nanay. Sa gitna na ng kaguluhan, nakita ko si Bella na tumakbo papasok sa nasusulog na gusali. Akala ko ay ililigtas niya si Nanay. Pero laking gulat ko nang makita ang sinunggaban niya ay ang isang maleta na akala niya ay puno ng pera ni Valderrama. Ang pera! Akin to! Sigaw ni Bella habang pilit na hinihila ang maleta sa gitna ng naglalagablab na apoy. Bella? Bitawan mo yan! Lalatnos ang balat mo! Sigaw ko. Hindi nakinig si Bella. Ang kasakiman ay mas matindi kaysa sa takot sa kamatayan. Nang bumagsak ang isang bahagi ng kisame, naipit ang binti ni Bella. Gabriel, tulungan mo sila! Sigaw ko. Hindi na ako nag-isip. Kinuha ko ang isang basang basahan at tumakbo papasok sa apoy. Nilagpasan ko ang mga tauhan ni Valderrama na nagsimula ng tumakas nang makarinig ng mga sirena ng pulis. Inuna kong kalasin ang tali ni Nanay Imelda. Dalian mo, Clara! Masusunog ang mukha ko! Reklamo pa rin ni Nanay sa gitna ng panganib. Nang makawala si Nanay, mabilis siyang tumakbo palabas. Hindi man lang nilingon si Bella na humihingi ng tulong. Doon ko nakita ang hubad na katotohanan. Sa huling pagkakataon, ang sarili pa rin niya ang inuna ni Nanay. Tinulungan ko si Gabriel na buhatin ang naghihisteryang si Bella palabas ng talyer. Paglabas namin, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Ang talyer ni Papa, ang huling alaala ng aking kabataan, ay tuluyan ng naging abo. Napasandal ako sa sasakyan ni Gabriel, hinihingal at punong-puno ng uling. Pinanood ko ang pagdating ng mga bumbero at pulis. Pinanood ko rin kung paano pusasan ng mga awtoridad sina Nanay Imelda at Bella. Bakit niyo kami pupusasan? Biktima kami! Sigaw ni Nanay Imelda. Madam,
Meron kaming hawak na dokumento at video ng pakikipagsabuatan nyo kay Valderrama, sabi ng isang pulis. Kasama kayo sa kasong economic sabotage at obstruction of justice. Tumingin sa akin si Nanay Imelda. Ang kanya mga mata ay puno ng galit. Clara, ikaw ang may gawa nito. Ikaw na anak ka, wala kang utang na loob. Pinakulong mo ang sarili mong pamilya. Lumapit ako sa kanya. Malapit na malapit. Pinunasan ko ang uling sa aking muka at tumingin sa kanya ng walang halong galit, kundi puro pait. Nay, ang utang na loob ko sa inyo ay binayaran ko na ng 10 taong pagpapaalipin, sabi ko ng mahinahon. Ang pagkakakalong nyo ay hindi gawa-gawa ko. Yan ang bunga ng mga numerong nilaro nyo. Pinili nyo ang pera kaysa sa akin. Ngayon, hayaan nyo ang batas ang magmahal sa inyo. Nang isakay sila sa presinto, lumingon si Bella sa akin, umiiyak. Ate, patawad. Hindi ako sumagot. Minsan, ang pinakamabigat na parusa ay ang katahimikan ng taong palagi mong inaasahan. Naramdaman ko ang kamay ni Gabriel sa aking balikat. Clara, tapos na. Wala na ang mga Valderrama at wala na ang mga taong umaabuso sa'yo. Tumingin ako sa nagbabagang abo ng talyer. Nawala ang talyer ni Papa, Gabriel. Wala na akong babalikan. Humarap si Gabriel sa akin at kinuha ang aking mga kamay. Hindi totoo yan. Ang talyer ay gusali lang, Clara. Ang alaala ng tatay mo ay nasa loob mo. At tungkol sa babalikan, hindi mo na kailangang bumalik sa nakaraan. Magsisimula tayo ng bago. Inabot niya sa akin ang isang maliit na susi. Iyan ang susi ng bagong opisina na ipinatayo ko sa pangalan mo. Isang accounting firm na ikaw ang may-ari. Ang Rossi and Associates. Doon, ang bawat numero ay magsisilbi sa katarungan. Napayakap ako kay Gabriel, habang ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilip sa madaling araw. Ang gabi ng pagtatrador ay natapos na. Ang reyna ay hindi na kailangan pang magtago. 6 na buwan ang lumipas. Ang amoy ng bagong timplang kape at ang tunog ng mga daliring mabilis na tumitipa sa keyboard ang bumubuo sa bawat umaga ko. Nakaupo ako sa aking opisina sa itaas na palapag ng Rossi and Associates building. Mula sa malawak na bintanang salamin, tanaw ko ang buong syudad ng Maynila. Ang syudad na dati ay tila lalamon sa akin sa dilim, pero ngayon ay nagniningning sa ilalim ng aking mga mata. Humarap pa ako sa salamin na nasa tabi ng aking desk. Nakasuot ako ng isang formal na puting blazer na hapit sa aking katawan. Hindi ako pumayat ng husto, at hindi ko rin hangad yon. Ang nakikita ko sa salamin ay isang babaeng malusog, may kumikinang na balat, at may mga matang puno ng kumpiyansa. Natutunan ko ng mahalin ang bawat kurba ng aking katawan dahil ito ang naging tahanan ng aking matatag na kaluluwa sa gitna ng unos. Isang katok sa pinto ang nagpalingon sa akin. Pumasok si Gabriel, dala ang isang bungkos na mga pulang rosas. Hindi na siya ang duguang lalaki na nakita ko sa kalsada. Ngayon, siya ay mukhang mas payapa, kahit na nananatili ang awtoridad sa kanyang bawat kilos. Masyado kang masipag, Clara. Tanghalian na. Bati niya sabay lapag ng mga bulaklak sa mesa ko. Mumiti ako at tumayo para yakapin siya. Tinapos ko lang ang audit para sa mga maliliit na negosyante sa Tondo. Gusto kong siguraduhin na walang nang aapi sa kanila pagdating sa mga numero. Iyan ang reyna ko. Hinalikan ni Gabriel ang aking no. Laging iniisip ang iba. Bago kami umalis para sa aming lunch date, dumaan muna kami sa Correctional Institute for Women. Ito ang huling araw na bibisita ako rito bago ang huling pagdinig sa kaso ni Nanay Imelda at Bella. Sa likod ng rehas na salamin, nakita ko si Nanay Imelda. Wala na ang kanyang maranyang alahas at maayos na ayos. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon.
Sa tabi niya, si Bella ay nakayuko. Ang kanyang braso ay may malaking peklat mula sa apoy sa talyer. "Clara? Anak? Ilabas mo na kami rito?" Sigaw ni Nanay Imelda nang makita ako. "Sabi ng abogado, matatagalan daw ang hatol. Hindi ko kaya rito, Clara. Ang pagkain ay hindi masarap at ang mga kasama ko ay nakakatakot." Tumingin ako sa kanya ng mahinahon. Walang galit, walang pait. "Nay, nandito ako para dalhan kayo ng ilang pangangailangan. Pero tungkol sa paglabas, ang mga numero ang nagpasya niyan. Ang batas ay hindi marunong magsinungaling." "Wala kang utang na loob!" Muling bulyaw ni Nanay. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako nasasaktan. Ang mga salitang yon ay wala ng kapangyarihan sa akin. Nay, ang utang na loob ay hindi dapat ginagamit na tanikala. Sagot ko. Sana sa pananatili nyo rito, matutunan nyong ang tunay na yaman ay hindi galing sa panlalamang sa kapwa, kundi sa katapatan. Magpapadala pa rin ako ng tulong, pero hindi ko na kayo hahayaang wasakin ang kapayapaang pinaghirapan ko. Tumingin sa akin si Bella, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Ate, patawad. Ngayon ko lang na-realize, ikaw lang ang tunay na nagmahal sa amin." Tumango ako ng bahagya. Sana ay maging totoo ang pagsisisi mo, Bella. May panahon pa para magbago. Paglabas namin ng gusali, huminga ako ng malalim. Ang sariwang hangin ay tila isang pagpapala. Sumakay kami ni Gabriel sa kanyang sasakyan at dinala niya ako sa isang pamilyar na lugar. Ang lumang talyer ni Papa, pero hindi na ito ang guhong nakita ko noon. Isang bagong gusali ang nakatayo roon. Isang modernong Community Center and Skills Training School. Sa itaas ng pinto, nakasulat ang pangalan, Rosie Clara Legacy Center. Dito, ang mga batang katulad mo noon ay matututo ng accounting, math at sining. Paliwanag ni Gabriel habang iniaabot sa akin ang laso para sa ribbon cutting. Gusto ko ang alaala ng tatay mo ay maging inspirasyon sa marami. Naluha ako sa tuwa. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Ang katarungan ay hindi lang ang pagpaparusa sa masama, kundi ang pagpapatuloy ng kabutihan ng mga nawala na. Nang matapos ang seremonya, dinala ako ni Gabriel sa pampang ng Manila Bay habang lumulubog ang araw. Ang langit ay kulay kahel at lila, isang perpektong painting ng kalikasan. "Clara," tawag ni Gabriel habang kinukuha ang isang maliit na pelus na kahon mula sa kanyang bulsa. "Sa simula sabi ko ililigtas kita. Pero ang totoo, ikaw ang nagligtas sa akin. Iniligtas mo ako mula sa kadiliman ng aking mundo at ipinakita mo sa akin na may puwang pa para sa pag-ibig at katarungan." Lumuhod siya sa harap ko. "Clara Rosie, hindi ako nangangako ng isang buhay na walang problema. Pero nangangako akong sa bawat numerong bibilangin natin sa hinaharap, laging tayo ang magiging sagot. Will you marry me?" Sa gitna ng hiyawan ng mga tao sa paligid at sa tamis ng hangin, tumango ako. "Yes, Gabriel. 1,000,000 beses. Yes." Isinuwat niya sa aking daliri ang isang singsing na may malaking diamante na napapalibutan ng maliliit na bato, parang isang bituin sa gitna ng kalawakan. Niyakap ko siya ng mahigpit habang ang araw ay tuluyan ng nagpaalang sa abot tanaw. Dati, ang akala ko ay kailangan kong maging payat, maging maganda ayon sa dikta ng iba, at magpaalipin sa pamilya para lang mahalin. Pero mali ako. Ang pag-ibig ay hindi kailangang bilhin o ipagkait. Ang tunay na reyna ay ang babaeng marunong magpahalaga sa kanyang sarili at marunong bumangon mula sa sarili niyan mga abo. Ako si Clara Rosie, ang invisible na accountant noon, ang reyna ng mga numero ngayon. At ito ang aking kwento, isang kwento ng katarungan, pagtanggap at wagas na pag-ibig.
Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. At sa huling kwenta ng buhay ko, ang lumabas na resulta ay kaligayahan.